Kabanata 1801 Ang tunay na kayamanan ng mansiyon. Buzz. Biglang sumibol ang isang matalim na enerhiya. At sa sumunod na sandali, paf! Tumalsik ang dugo. Isang mandirigma ang palihim na nagtangkang agawin ang Sky Stargrass. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, tinamaan siya ng isang matalim na talim ng enerhiya. Sa isang iglap, nadurog ang kanyang katawan at nagkalat ang laman at dugo sa lupa. Isang mandirigmang may hawak na mahabang espada ang malamig na tumingin sa kanyang labi at mapangot siyang nagsalita. Paano mo naisip ang basta-basta lapitan ang Sky Stargrass? Napakalakas ng kanyang aura. At dahil sa ipinakita niyang kapangyarihan, ang ibang mga mandirigmang kanina pa naghihintay ng pagkakataon ay napaatras. Walang nang ahas na kumilos. Ngunit hindi nagtagal. May isa na namang mandirigmang nakapansin ng kakaiba. Sandali. Iyan ba ay Spirit Stone? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko! Ang mga batong ito, gawa sa Spirit Stones. Napalingon ang lahat. Isang malaking eskulturang bato ang nasa kanilang harapan. Ngunit nang suriin nila itong mabuti, napagtanto nilang hindi ordinaryong bato ang ginamit dito. Spirit Stones ang bumubuo rito. Sa sandaling iyon, para bang may apoy na biglang sumiklab sa mga mata ng lahat. Ngayon lamang nila lubos na napansin. Ang mga bulaklak, ang mga puno, ang mga bato, pati ang mga umaagos na tubig. Lahat ay maaaring pambihirang kayamanan. At sa pagkakataong ito, wala nang makapidyo sa kanilang kasakiman. Kunin ninyo. Akin iyan. Huwag kang makialam. Boom! Biglang sumiklab ang labanan sa iba't ibang bahagi ng mansiyon. Ang mga mandirigma ay tila nawalan ng katinoan. Nagagawan sila sa mga bulaklak, bato, halaman at iba pang bagay na makikita sa paligid. Dahil alam nilang kapag nailabas ang mga bagay na ito sa labas, sapat na ang isa lamang upang magdulot ng malaking kaguluhan. Sino nga ba ang kayang manatiling kalmado sa harap ng ganoong kayamanan? Gayunpaman, hindi lahat ay nadala ng kasakiman. May ilang makapangyarihang eksperto na nanatiling kalmado. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kaguluhan. At pagkatapos, umiling lamang sila. Para sa kanila, napakalinaw ng isang bagay. Ang mga bagay na pinag-aagawan ng lahat ay hindi pa ang tunay na kayamanan. Ano ba ang katayuan ng tunay na Panginoon ng mansiyon ng Heneral? At gaano kalalim ang kanyang pundasyon? Kung ang ganitong pambihirang kayamanan ay ginagamit lamang bilang dekorasyon. Kung gayon, ano kaya ang tunay na kayamanang itinago niya sa kailaliman ng mansiyon? Dahil dito, ang ilang eksperto na may malalakas na pinagmulan ay malamig lamang na ngumiti. Hindi sila nakisali sa labanan. Sa halip, nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi nila gustong sayangin ang oras sa mga bagay na ito. Samantala, swoosh! Habang naglalakad si Zephyr, maingat niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Kung ikukumpara sa ibang mandirigma, mas alam niya ang tunay na panganib ng lugar na ito. Dahil ang kanyang Ice Flame Supreme Battle Attire ay naglalaman ng ilang mahahalagang impormasyon. Sa pamamagitan ng mga impormasyong iyon, nagkaroon si Zephyr ng mas malalim na pag-unawa sa mansiyon ng Heneral. At alam niya kung ano ang tunay niyang pakay. Kailangan niyang mahanap ang emperador ng mansiyon ng Heneral bago ang iba. Oo. Hindi lamang isang heneral ang naroon. Sa loob ng mansiyon ng Heneral, mayroon ding isang walang kapantay na emperador. At kung magagawa niyang gisingin ang kamalayan ng emperador, makukumpleto niya ang kanyang misyon. Hindi na niya kailangang humingi ng pabor kan-inuman. Ngunit habang iniisip iyon ni Zephyr, biglang may narinig siyang tinig. Ang bagay na ito ay lunti ang mahiwagang lupa. Napalingon ang lahat. Maging si Saberman ay biglang nagbago ang ekspresyon. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang malaking tambak ng lupa. Nang makarating siya roon, napahinto siya. Napakalaki ng tambak. Halos kasing taas ito ng isang maliit na burol. Ngunit ang higit na kahanga-hanga. May manipis na mga sinag ng kulay cyan na lumalabas mula rito. Isang sariwa at napakayamang aura ng buhay ang kumalat sa paligid. Para bang isang buong kagubatan ang nakatago sa ilalim ng lupa. Lunti ang mahiwagang lupa. Muling bumigat ang atmosfera. Maliwanag na hindi ordinaryong bagay ang natuklasan nila.
Ngunit bago pa man makalapit ang iba. Meow. Isang maliit na nilalang ang biglang tumalon sa balikat ni Zephyr. Siya si Meat Bun. Ang maliit na pasang ito ay may kakaibang kakayahan. Ipinanganak itong may napakalakas na pakiramdam sa mga pambihirang kayamanang halos sumasalungat sa batas ng kalangitan. Ilang beses na nitong natulungan si Zephyr na makahanap ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. At ngayon, mula pa lamang nang makapasok sila sa mansiyon ng general, may nararamdaman na itong maraming pambihirang bagay. Para bang may isang kayamanang napakahalaga na tumatawag sa kanya. Dahil dito, hindi na nito napigil ang lumabas mula sa loot ring ni Zephyr. Umupo ito sa kanyang balikat. Maliit ang katawan. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa isang partikular na direksyon. Hindi ito tumitingin sa Sky Stargrass. Hindi rin sa Spirit Stones. Kundi sa isang lugar na tila walang kakaiba. Napakunot ang noo ni Zephyr. Kung pati si Meat Bun ay nakaramdam ng ganoong kalakas na presensya. Ano kaya ang nakatago roon? At bakit tila ayaw nitong alisin ang tingin nito sa lugar na iyon? Kabanata 18:02 Ang Luntiang Mahiwagang Lupa. Ang Luntiang Mahiwagang Lupa ay isang napakagandang pagkakataon para sa mga martial artist na may Earth attribute. Makakatulong ito sa isang Earth-attributed martial artist na mas perpektong magamit ang kanyang kapangyarihan. Bukod dito, maaari rin pala itong direktang kainin. Napangiti si Yun Washing habang nakatingin sa napakalaking tambak ng malalim na lupa. Napakasarap daw ng lasa nito. Masasabing isa ito sa pinakamasarap na bagay sa mundo. Ngunit matapos magsalita, napabuntong hininga lamang siya. Kahit gusto niya ang luntiang mahiwagang lupa. Alam niyang hindi ito basta isusuko ni Saberman. Hahaha. Masayang tumawa si Saberman. Malaking tulong sa akin ang bagay na ito. Napakaganda ng pagkakataong ito. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang saya. Biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Dahil may isang malaking problema. Paano niya dadalhin ang luntiang mahiwagang lupa? Kailangan itong mabilis na selyuhan gamit ang isang jade bottle. Kung hindi, kapag nawala ang protection ng prohibition, unti-unti itong matutunaw at magiging likido. Ang dahilan kung bakit nananatili itong ganito hanggang ngayon ay dahil pinoprotektahan ito ng sinaunang prohibition. Kapag nasira niya ang prohibition, kailangan niyang mailagay agad ang lupa sa mga bote. Ngunit, napakarami nito. Karaniwang martial artist ay walang dalang sapat na jade bottle para sa ganoong kalaking dami. Walang ibang pagpipilian si Saberman. Sa pilitan niyang binasag ang prohibition. Buzz. At mabilis na nagsimula siyang magsalin ng luntiang mahiwagang lupa sa kanyang mga jade bottle. 1, 2, 3. Ngunit habang tumatagal, nauubos ang kanyang mga bote. Hindi niya kayang dalhin ang lahat. Samantala, may isang taong tahimik na nakamasid. Si Zephyr. Luntiang mahiwagang lupa. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Dapat ay napaka-epektibo nito laban sa mga taong may kalahating demonyong dugo, hindi ba? Biglang may naisip siya. Kaya agad niyang kinuha ang isa sa kanyang mga jade bottle. Swoosh! At nagsimula rin siyang mangolekta. Maraming mandirigma na ang napatay ni Zephyr. At mula sa kanilang mga loot ring, mayroon siyang napakaraming jade at elixir bottles. Kaya hindi siya nahirapan. Isa-isa niyang inilabas ang mga bote. At walang pag-aalinlangang nagsimulang ilagay ang luntiang mahiwagang lupa sa loob. Swoosh! Isa pang bote. Swoosh! Isa pa. Patuloy lang siya. Nang makita iyon ni Saberman, lalong dumilim ang kanyang mukha. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili. Hoy! Ibigay mo sa akin ang kalahati ng mga bote ng elixir mo. Mapag-utos ang tono niya. Para bang natural lamang na ibigay sa kanya ni Zephyr ang kalahati. Ngunit tumigil si Zephyr. Tumingin siya kay Saberman. At bakit? Akin ang mga bote ng elixir na ito. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang kalahati? Meow! 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 Sumigaw din si Meat Bun mula sa balikat ni Zephyr. Para bang sinusuportahan nito ang sinabi ng kanyang amo. Agad na nagbago ang mukha ni Saberman. Ikaw. Kukuyam na sana ang kanyang kamao. Akma na sana siyang kumilos. Ngunit,
Biglang bumaba ang temperatura ng paligid. Isang malamig at nakakatakot na aura ang bumalot sa lugar. Napatigil si Saberman. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. At sa kanya naalala. Hindi nag-iisa si Zephyr. Nasa tabi niya si Ming Ruyo. Bagamat ikalimang antas lamang ng spirit ang cultivation ni Zephyr, alam ni Saberman na hindi iyon ang tunay na problema. Ang tunay na problema ay ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Si Ming Ruyo. Isang eksperto sa alchemy na kahit siya ay kailangang pag-ingatan. Napakaliit ng agwat ng kanilang cultivation. Ngunit alam niyang hindi dapat basta hamanin ang babaeng ito. Sus Mariosep. Napakuyom si Saberman. Hindi ako naniniwalang palagi namang nasa tabi mo si Ming Ruyo para protektahan ka. Ngunit kahit ganoon ang iniisip niya, hindi pa rin siya nang ahas na kumilos. Sa huli, wala siyang nagawa kundi panoorin si Zephyr na patuloy na kumukolekta ng luntiang mahiwagang lupa. Isa-isang napuno ang mga jade bottle. At dahil walang nang ahas na pigilan siya, nakakuha si Zephyr ng napakalaking halaga ng luntiang mahiwagang lupa. Ngunit, nang akala niyang tapos na ang lahat, isang malamig na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Gusto ko ang kalahati ng luntiang mahiwagang lupa. Napahinto si Zephyr. Dahan-dahan siyang napalingon. Si Ming Ruyo ang nagsalita. Tahimik ang kanyang ekspresyon. Ngunit malinaw ang kanyang hinihingi. Napatingin si Zephyr sa magandang babaeng nasa harapan niya. At sa unang pagkakataon, hindi siya agad nakasagot. Napakamot siya sa ulo. Nako. Masyado namang mataas ang presyo mo. Ngunit hindi niya alam kung bakit biglang gusto ni Ming Ruyo ang kalahati nito. Para ba sa kanyang cultivation? Oh. May alam ba siya tungkol sa tunay na gamit ng luntiang mahiwagang lupa na hindi alam ng iba? At kung ganoon, ano ba talaga ang nakita ni Ming Ruyo sa lupang ito? Kabanata 1803 Ang hardin ng mga sinaunang espiritual na halaman. Hindi na nag-atubili si Zephyr. Kinuha niya ang kalahati ng luntiang mahiwagang lupa na kanyang nakolekta at ibinigay kay Ming Ruyo. Tutal. May utang na loob naman siya sa babae. Bukod pa roon, alam ni Zephyr na hindi niya kayang ilabas ang buong lakas niya sa kasalukuyan. Habang nasa tabi niya si Ming Ruyo, mas ligtas siya. At ang pagbibigay ng kalahati ng lupa bilang kapalit ng kanyang protection ay hindi naman isang masamang bagay. Ngunit habang pinagmamasdan ni Ming Ruyo ang walang magawang ekspresyon ni Zephyr, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Para bang sinasadya lamang niyang hingiin ang kalahati. Ngunit bago pa man makapagsalita si Zephyr, nagpatuloy na ang grupo sa paglalakad. At hindi nagtagal, biglang sumabog ang isang makulay na liwanag sa kanilang harapan. Kasabay nito, isang napakabangong halimuyak ang mabilis na kumalat sa buong paligid. Ano iyon? Tingnan ninyo. Isang hardin ng mga gamot. Napatigil ang lahat. Mabilis silang napatingin sa kanilang harapan. At sa sandaling makita nila ang tanawin. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ang napakabangong aroma ng mga gamot ay agad na pumasok sa kanilang mga ilong. May manipis pang hamog na nakalutang sa paligid, na tila mismong espiritual na enerhiya ang naging ambon. Sa ilalim ng sikat ng araw, kumikislap ang hindi mabilang na makukulay na liwanag. Para itong isang mahiwagang mundo. Isang tunay na paraisong engkanto. Kahit kaunting paghinga lamang, sapat nang maramdaman ng isang tao ang napakayamang medicinal aura. Ang tunay na enerhiya sa kanilang mga katawan ay kusaring nagsimulang umikot ng mas mabilis. Hindi ka panipaniwala. Talagang hindi ka panipaniwala. Walang sino man ang nag-akala na sa loob ng mansiyon ng general. May nakatagong ganitong napakalaking hardin ng mga gamot. At hindi ordinaryong mga halamang gamot ang naruroon. Mga sinaunang espiritual na halaman. Sa harapan nila ay isang napakalawak na hardin. Umaabot ito sa tinatayang 10,000 metro kwadrado. Napakalawak. Napakayaman. At napakaraming kayamanan ang nakatanim dito. Ang mga ulap ng espiritual na enerhiya. Ang mga makukulay na sinag. At ang napakabangong halimuyak. Ay sapat upang mabaliw ang sinumang martial artist. Ang prutas na parang panaginip sa langit. Ang ugat na walang hanggan ng Qingxia. Ang damo ng apoy ng siyam na langit.
Isa-isa nilang binanggit ang mga pangalan ng pambihirang halamang nakita nila. At bawat pangalan ay isang kayamanang halos hindi na matagpuan sa kasalukuyang mundo. Ang ilan sa mga ito ay maaaring ibenta sa napakataas na halaga sa labas. Hindi lamang dahil bihira sila, kundi dahil marami sa mga ito ay matagal nang nawala sa mundo. May ilan pang ang nangangailangan ng 10,000 taon bago mamunga. Sa madaling salita, ang harding ito ay parang isang kayamanang nabuhay mula sa sinaunang panahon. Ngunit may isa pang bagay na agad na nakatawag ng pansin ng mga eksperto. Tingnan ninyo ang nasa ilalim ng illusory dream fruit. Iyan ang maalamat na ice jade. Napakaganda nitong gamitin upang pangalagaan at palaguin ang mga spiritual herb. Napatingin ang lahat sa lupa sa ilalim ng halamang iyon. Isang malamig at may kantab na jade ang tahimik na naglalabas ng kakaibang liwanag. Sok. Ang ice jade na ito ay tunay na kayamanang halos hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Kung pagmumunihan mo ito at gagamitin sa cultivation, maaari nitong pataasin ng ilang beses ang bilis ng pagsipsip ng sinaunang enerhiya. Napakahalaga nito. Isa pang eksperto ang hindi napigil ang magsalita. Kahit napakalalim ng pundasyon ng academy namin. Ang ice jade na pag-aari namin ay halos kasing laki lamang ng kamao. Ngunit ang nasa harapan natin. Napatingin siya sa napakalawak na hardin. Hindi man lang maihahambing. Napakalaking kayamanan. Napakalaking oportunidad. At sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nawala ang pagpipigil ng maraming mandirigma. Sugod. Kunin ninyo ang mga ito. Napakaraming magandang bagay. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang lahat. Ang dating maingat na mga eksperto ay nagsimula ring kumuha ng mga halamang gamot. Walang gustong mahuli. Walang gustong maiwan. At kahit si Zephyr, hindi rin naiwasang ma-excite. Ngunit sa halip na tumingin sa lahat ng kayamanan, may isang bagay lamang ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang kakaibang bunga. Blood-roaring spirit fruit. Naningkit ang mga mata ni Zephyr. Alam niya ang halaga nito. Ang ganitong uri ng prutas ay nangangailangan ng halos 10,000 taon bago mamunga. At kapag kinain ng isang martial artist, maaari nitong mabilis na pagalingin ang malulubhang pinsala. Higit pa roon, maaari rin itong lubos na pataasin ang kadalisayan ng numa sa katawan. Para kay Zephyr, napakahalaga nito. Kung makakain niya ang blood-roaring spirit fruit, maaaring pansamantala nitong mapigilan ang sakit at pinsalang nararamdaman niya. Kaya agad siyang lumapit. Iniunat niya ang kanyang kamay. At nang akmang huhugutan na niya ang blood-roaring spirit fruit, biglang tumigil si Zephyr. Isang bahagyang alon ng aura ang biglang dumampi sa kanyang pandama. Napakunot ang kanyang noo. Hindi iyon aura ng isang ordinaryong espiritual na halaman. At higit sa lahat, parang may kung anong nagmamasid sa kanya mula sa loob ng hardin. Dahan-daang ang ibinaba ni Zephyr ang kanyang kamay. Hindi siya agad kumuha ng prutas. Sa halip, maingat niyang sinuri ang paligid. Dahil sa mansiyong ito, natutunan na niya ang isang bagay. Walang tunay na kayamanang basta-basta na lamang nakukuha. Kung ang blood-roaring spirit fruit ay talagang kayang pagalingin ang kanyang katawan, ano naman ang kapalit nito? At ang aura na naramdaman niya ngayon. Sino o ano ang pinagmulan? Kabanata 1804 ang panganib sa likod ng hardin. Ang aura na naramdaman ni Zephyr ay napakahina. Halos hindi ito mapansin. Ngunit sa kanyang pandama, para itong isang mabangis na tigre na tahimik na nagtatago sa isang sulok. Hindi gumagalaw. Hindi gumagawa ng ingay. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang biglang umatake. Nakikita ko na. Biglang tumigil si Zephyr. Hindi na siya nagpatuloy. Sa halip, pinag-cross niya ang kanyang mga braso at kalmadong pinagmasdan ang medicinal garden sa kanyang harapan. Napakaraming pambihirang halamang gamot ang naroon. Ngunit, hindi siya kumuha ng kahit isa. Napansin agad iyon ni Yun Washeng. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula pa nang una niyang makita si Zephyr, interesado na siya rito. Hindi siya isang taong madaling magtiwala. Sa panlabas, mukha siyang walang pakialam. Ngunit sa katotohanan, napakatalino at napakaingat niya. Sa napakaraming mandirigma rito, kakaunti lamang ang kayang makapantay sa kanyang pag-iingat.
At mula pa sa simula, may isang bagay na hindi niya maunawaan tungkol kay Zephyr. Ang cultivation nito ay nasa ikalimang antas lamang ng spirit. Sa normal na sitwasyon, hindi ito sapat upang maging kapansin-pansin. Ngunit bakit napakalaki ng pagpapahalaga rito ng Alchemist Alliance? Iisa lamang ang maaaring ibig sabihin nito. Mayroon itong napakalaking potensyal. O kaya naman, may kakayahang hindi pa ipinapakita sa lahat. Sa mundong iginagalang ang lakas, ang mga mahihina ay madaling makalimutan. Ngunit ang isang taong may sapat na lakas at potensyal, laging mapapansin. Kaya nagpa siya si Yon Washing na sundan ang mga kilos ni Zephyr. Kung tumigil si Zephyr, tumigil din siya. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata rito. Samantala, Buzz, si Ming Ruyo, na nakatayo sa tabi ni Zephyr, ay hindi rin gumalaw. Tahimik lamang niyang tinitigan ang binata. May pagtataka sa kanyang magagandang mata. Hindi niya maunawaan bakit bigla itong tumigil. Sa katunayan, interesado rin siya kay Zephyr. Isang binata na kayang hamanin at daijin ang napakaraming henyo. At higit sa lahat, kayang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang ganitong talento, sapat para makuha ang atensyon ng sinuman. Meow. 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 Biglang kumilos si Meatbun sa balikat ni Zephyr. Kumikislap ang mga mata nito. Pan ng pananabik. At tila, may nakita itong napakagandang bagay. Napatingin dito si Ming Ruyo. Muling nagulat ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, isa lamang itong maliit at cute na kuting. Mukhang walang panganib. Ngunit kapag tinitigan ng mabuti, may kakaibang tuso sa mga mata nito. At sa ekspresyon nito ngayon, para bang pinagtatawanan nito ang mga mandirigmang walang ingat na sumusugod sa medicinal garden. Napatingin si Ming Ruyo sa mga mandirigma. Pagkatapos ay kay Meatbun. Unti-unti niyang naunawaan. May alam ang maliit na nilalang na ito. At marahil, mas marami kaysa sa iniisip ng lahat. Biglang, swoosh! Isang nagliliyab na apoy ang pumailanglang sa kalangitan. Kasunod nito ay isang figurang mabilis na dumaan. Si Han Yan. Sa pagkakataong ito, wala siyang anumang pag-aalinlangan. Pinangunahan niya ang maraming disipulo ng Palace of Flame at diretsyong sumugod sa medicinal garden. Hindi niya hinintay ang iba. Hindi siya natakot. Sa kanyang mga mata, ang mga kayamanang nasa hardin ay mas mahalaga kaysa panganib. Samantala, may isa pang kayamanang nakatawag ng pansin. Napatingin si Saberman sa isang malaking tambak ng lupa. At doon, may isang malabong halamang tumutubo. Ang kulay nito ay pilak-abo. Sa ilalim ng liwanag, para itong sinag ng buwan na naging halaman. Napakahiwaga, napakaganda, at tila nagtataglay ng banal na aura. Naningkit ang mga mata ni Saberman. Maaari kayang Moonlight Mysterious Soil iyon. Mabilis niyang pinagmasdan ang lupa. At nang makumpirma niya ang kanyang hinala, biglang lumitaw ang matinding pananabik sa kanyang mukha. Kung ganoon, Moonlight Feathergrass din ang halamang iyon. Hindi na siya nag-atubili. Swoosh! Mabilis siyang sumugod patungo sa pambihirang halamang iyon. Ngunit hindi lamang ang Moonlight Feathergrass ang kanyang nakita. Sa ilalim nito, naroon mismo ang Moonlight Mysterious Soil. At mas mahalaga ito kaysa sa luntiang mahiwagang lupa na nakuha nila kanina. Napakabihira. Napakahalaga. At may kakayahan itong tumulong sa pagpino ng pisikal na katawan. Para sa isang martial artist na nasa body refining realm. Isa itong pambihirang kayamanan. Ngunit habang ang lahat ay abala sa paghahanap ng kanilang mga target, nanatili lamang si Zephyr sa kanyang kinaroroonan. Hindi gumagalaw. Hindi kumukuha. Hindi nakikialam. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang partikular na bahagi ng hardin. Dahil malinaw na sa kanyang pandama, may panganib na nagtatago sa likod ng napakagandang hardin na ito. At habang ang iba ay nag-aagawan sa mga kayamanan, may isang bagay na tila naghihintay lamang sa tamang sandali. Isang bagay na maaaring maging dahilan kung bakit hindi pa rin kumikilos si Zephyr. Ngunit ano iyon? At bakit tila mas lalong nasasabik si Meatbun habang papalapit ang mga mandirigma sa kailaliman ng hardin?